Bali ito mga karos, nandito tayo sa hardware. Ayan, bali papunta tayo ng Riego de Dios project. Naalala nyo, naglagay ako ng mga materialis doon para sa mga sa tiles, buhangin, adhesive, simento at saka yung bistay na buhangin. Ayan. So ayun, bali kinulang pa, hindi naman po natin lahat pinadeliver doon. Gawa nga nung bumagyo yung U1, wala tayong stockpile. Yung mga adhesive tuloy yung mga yung mga buhangin na binistay na para hindi na matrabaho. Yun nga lang, medyo may kamahalan to, pero sakto na. Tapos apat na bag na lang ng simento. Diretso na tayo sa Riego de Dios project. Bagong car wash nga rin po pala si Imulong, pero sabak agad sa kargahan. Mga karos, nandito na tayo sa Riego de Dios project. Yan, magandang umaga sa lahat ng client owner natin. Ito yung mga karagdagang materyales. Master Dindo, good morning. Good morning. Saka kay Bilo, good morning. Good morning. Okay, update tayo. Kaya nakakuha ka na kay ma'am, no? Sa hardware. Ayan. Kuha na rin ako ng Moriatic na lakad ko. Sige. Yan, bali for finishing na po kami rito. Bali general cleaning na. Kasi ito na po yung mga nagagawa rito. Ito na yung tiles. Ayan o. So bali ang buhangin, kung sakaling hindi kami bumili ng mga bistay na, nasa 2 cubic. Yun nga lang, mag-hire pa tayo ng isang tao para magbistay. Ayan na. Bali pinagtutulungan na lang po ito ni Master Dindo at saka ni Bilog pag umaga. Prepare muna, tapos dire-diretso na sa installation. So ito po yung ating tiles dito. Bali medyo naka-elevate po ito, kung makikita nyo. Medyo naka-elevate na rito. And tapos dito naman, medyo mas mataas pa yung tiles na ilalagay namin dito sa may ilalim. Baka magkulang ka ng tiles. 2 box sir. 2 box pa. Hindi, ibig sabihin kung magkakulang ka, hindi naman. Sakto na yan, malalaman natin kasi kung may siroho. Yan Sige, babaan nyo muna lahat ng Magkano na lang sir pag naubos? Sige. Yan, bali for finishing na po tayo rito. Kaya nag-install na si Master Dindo mag-apply po ng ating tile grout. So isa to sa pinakamatatrabaho yung stairs. Siguro mga 2 araw niya nang ginagawa to. Siyempre kapag ka nagpa-install tayo ng tiles dito or kahit na anong klaseng materials, medyo magre-retouch din tayo sa pinakamalapit na bahagi na area niya. So yan. Pakaganda na ng bahay na to. Tapos sila Master Batang, meron silang 1 day dito para i-retouch at ilagay sa alignment lahat ng aluminum. Yan. Yan. Linis-linis na lang. Bali 3-way nga pala yung pinalagay ni client dito. Papansin nyo, dito pa lang may access na kagad ng switch pagpasok po ng pinto. Kadalasan po kasi madilim yung area. Bago ka pumasok, medyo madilim. So ito, pagka pinindot mo yung switch dito, hindi mo na kailangan masusian yung 2 pinto. Yan, bali may ilaw ka na kagad, maliwanag na kagad. Ayan, bali pag-usapan natin yung mga gagawin pa rito. Yung palagi kong pinupuntahan sa ANS Lamps, dun sa may Wilcon, yung para rito sa mga ilaw sa poste. Ayan, nakapili na sila client ng ilaw na gagamitin dito. Yun nga lang, hindi pa available. So always naman may makukuhaan tayo nandun sa ANS. Yun nga lang, wala pa sa branch nila. Tapos itong nakikita natin dito,
Hindi na po sila nagpalagay ng ilaw dito sa tatlong poste rito. Bali, ang gusto na lang nila dyan, yung solar na ilaw na lang. So, hindi na po sila client nag-effort dyan. Hindi na nila ginastasan. Tapos lagi may nagko-comment kung meron daw bang gate to. Syempre meron po, may gate po to. Ayun po yun oh, yung mga nakasandal doon. As of now, hindi po muna natin inuuna yan. So bali para maluwag po rito. Kasi may mga may mga gamit noon na ipapadeliver pa si ma'am. So mahalaga rin po na makapasok dito yung delivery truck. So isa rin po yun kung bakit hindi pa po natin tinatapos. At saka hindi pa talaga namin pina-priority rin. Tapos dito naman yung trench drainage natin, yan, maglalagay pa tayo rito. Tapos yung ating rito, yung ating gate din, yan, may gate din tayo rito. Tsaka yung ilaw nga binanggit ko. Tapos nasa stage na po kami for finishing na, ibig sabihin puro linis na lang yung gagawin namin dito. Halos naikabit na rin lahat. Tapos syempre, lahat yan magpa-punch list tayo. Iti-testing po natin lahat ng saksakan. I-testing din natin yung mga ilaw. Testing din natin yung mga faucet. Yung water line niya kung gumagana lahat. Yan si Master Dindo rito. Yung mga touching mga dito. Oo. Mga bungi ko eh. Bali kuya, ang gagawin mo na lang po rito 1 by 1. Kada room, ikot. All way. Nandiyan na ako. Ikain mo muna yung banyo, sir. Sige ha. Linisin ko muna. Tapos yan, kwarto-kwarto na. Ayun. Tapos touching na. Ano yung okay? Mga kailan kayo natin papupuntahin sila Master Batang dito? Ano, sir? Last day. Yung pinaka last day na. Ano, sir? Hindi, Bago mag last day. Bago matapos. Para, ayun. Kasi alam naman, pagdating dito. Oo, baka mamaya kasama na naman yung mga anak, no? Maglilinis tayo. Kaya kailangan may ano. Isang araw pa, bago ano. Kaya nga. Okay yun. Sir, gusto lang ako. Sige pa. Ano ba, may kailangan tayo yan sa taas niyan? Ito, yung outlet dyan, outlet. Itong outlet. Okay. Actually sa AC talaga to. Oo. Pero sige, buhayin na lang natin para kahit pa paano may additional silang saksakan. Yan. Bale ito mga karos, bumalik ulit tayo rito sa hardware na pinagbilan natin kanina ng buhangin at saka ng simento. Alam niyo ba mga karos, yung mga binibilang ko na hardware kapag mga follow-up order na lang, kapag ka mga maliliit na lang or konti, bali binibilan natin yung hindi masyadong busy. Kumbaga hindi masyadong dinutubo. Pero pareha lang naman po ng presyo. Yan, mas gusto namin yun kasi mas napapriority tayo. Hindi tayo nakikipagsabayan doon sa mga malalakas na hardware. Tapos anong oras tayo makakaalis, di ba? Kaya pansinin nyo, hindi nga, tahimik. Ayan yung all home. Tapos meron pa akong isang binibilan hardware dyan. Ang paglagpas ko lang dyan yung best job. Kaso nga lang, maano rin po dyan eh, matao rin. Pag mga follow-up orders na mga kagaya nito, maliliit. So dito na tayo bumibili. Dito na tayo mga karos. Pag talagang wala akong headband, no, mukha tayong bagong gising. Tingnan nyo. Nakalimutan ko kasi yung headband sa bahay. Kaya magandang araw din kila client owner dito. Boy, good morning Boy. Marvin, morning. Good morning. Ayan, binababa na po nila yung mga hollow blocks. Bali, 40 pieces lang to. Nakakaragdagan. Rusty, good morning. Good morning. Kasi nakikita nyo medyo madami rito. Mga D5 yan. Yan ang gagamitin natin dito sa ating wall cladding. Kaya may wall cladding tayo rito. Kapon yung topic, bumili tayo ng septic tank. Yung PVC, ayun, nagamit na po natin. So ayun, tinatambakan na po natin ang lupa. So ang nakausli na lang dito, itong PVC na D4. Yun na lang po yung para makikita natin dyan. Tapos syempre concrete flooring yan. Lalagyan natin ng clean out valve. Yan, nagpapa-excavation na po tayo rito. So dito mapupunta yung pinaka outdoor kitchen nya. Nasa 60 by 120 lang naman po yun. Tapos dito, kailangan dito full close na naka 2 meter wall tayo. Tapos hanggang dito nga sana yun eh. Hanggang dyan sa may corner, hanggang papunta po rito sa may harapan. Kaso nga lang, last na nagkita yata kami nila client, nagre-request sila rito na grills na lang daw po to. Pero hindi na natin siya malalahat. Kasi ito may outdoor kitchen tayo rito. Tapos nagpapabang din sila ng para sa filtration and water storage. Mag-aabang din tayo dyan. Yan, ang poste nito mga nasa 8 or 9. Ganun po. Tapos yung pinaka magiging fence grills nya,
Dalawang two-door gate, dalawang malaki. Kung kaya pa nga sana nila client, medyo mahal lang. Ang gusto ko sana rito automated, yung the remote control sa sliding, para every time na papasok po yung sasakyan dito, the remote control na lang. Yun nga lang, highly maintenance. At saka grabe yun, grabe yung presyo, mahal. Pero kung may budget naman, maganda. So hindi naman po sila mangangamba na mahihirapang mag-parking dito, kasi gawa ng nasa bandang dulo naman po sila. So ito yung pinaka magiging garahe. Si Master Jojo. Good morning. Hi, morning. Yan, morning kay Master Jojo. Yan, materialis natin, madami. Pero ano na yan, nanganganib na yan. Kailangan ng dagdagan. Yan. Yan, diretso po rito sa taas yung mga CHB. Dito gagamitin yan. Start na ng wall plastering. Kay Doming, good morning po kay Doming. Hey. Ayan ang Elias ng Bagtas. Kay Richard. Good morning. Si Kuya Sandy. Sa likod. Nasa likod para si Kuya Sandy. So yung mga dala ko na CHB para yan dito. So may TNB tayo dyan. Ayan, tapos baka madagdagan pa namin yung nasa taas. Kasi yung pinaka-slope nito dito manggagaling. So ayun, nagdagdag na tayo doon. Yan ang pinaka-magiging disenyo niya. So sa harapan ng bahay, medyo nakaslope siya. Pero kung sinunod natin yung unang disenyo, pantay po yan, pero dito tayo magkakaroon ng problema. So nasolusyonan na natin yan. Simpleng agreement lang namin nila client. Tinanong ko lang sila kung okay ba na hindi masunod yung pinaka-design doon sa unang plano. So disenyo lang naman po yun ng slope ng bubong. Wala namang kinalaman sa amin. Preferences ng construction band. Sabi ko sa tropa, marami naman kaming trapal. Magbuo na lang ng trapal dito para may bubong sila. Mamaya nandyan yung init ng araw. So yan lang naman yung sa pagbuo po ng mga halige, bakod, poste. Yan ang kalaban natin talaga sa una. Mainit. Pero kapag yan napadira na, nalagyan na ng mga bubong dyan, dire-diretso na trabaho. Kagaya dito. Yan, masarap magtrabaho rito ngayon. Yan sa simento, sa halo. Yan, lagi tayo meron ito. Sa isang bag ng simento, kada isa po yung hinahalo nito. Yan. Plastering. Nagpa-gate pass tayo mga karohas. Ayan o, 16mm, simento, 12mm, and 10mm na mga steel bars. So ito yung mga steel bars namin. Yan, nagpadagdag na tayo para may stock tayo rito. Yan, nag-usap pala kami ni client kanina. Bali may revision tayo banda rito sa may corner area. Yung perimeter wall na gagawin namin dito, yung halos kalahati naka-grills. Yan, simula dyan sa poste na yan, yan dito hanggang doon papunta sa likod, ano po siya, 2 meter wall, bali enclosed wall po yan. Yan, meron po kasi tayong auxiliary dyan. Tapos dito banda, dapat yon enclosed wall din po yon. Pero pinabago nila rito para kahit papano naman daw open at saka mahangin. Tapos dito banda is yung yung enclosed wall din po to. Then itong isang straight dito sa pinaka frontage niya, lahat po yan may grills na at saka gate. Ras, okay na? Yay, putol ka na. Putol si Rusty ng bakal. Si Epoy, ayan, sasalandra siya ng buhangin. Tapos ang pinaka priority namin simula rito, yan, mababawasan na po yan hanggang papunta ron. Dali yung buhangin natin, may iwan lang siya na nasa gitna. Diba? Parang hirap magtrabaho nun, no? Kasi dahil sa buhangin. Pero may strategy kasi kami dyan. Yun na po yun. According naman sa plano, nasusunod naman. Kay Sandy, good morning. Good morning. Good morning po kay Sandy. Yung mga scaffolding na nanggaling po sa Imos, ayan na po yun. So medyo matagal-tagal na po na nabaklasan. So pababa hanggang sa mapalitadahan. Kakain pa yata ng 1 linggo mga karoos bago natin mabaklas yung mga coco lumber dito. Bali yung mga coco lumber po na mababaklas dito, ibibigay po natin doon sa client natin dito sa phase 3, yung bagong client natin dyan.
kila Ma'am Milo. So ibibigay na natin yan, ibig sabihin gagamitin natin yan doon na walang bayad. Yan, manpower cost kasi yung kontrata namin doon. Materialis kila client. So papagamit na natin yan doon sa kanila. Yan, malaking save na rin po yan sa client natin. Yan, okay na tayo rito sa Tansa Garden Premier Project. Andito na tayo sa Anyana Bel Air East Project. Yan, magandang umaga rin kila client owner. Ito lang yung nangyayari pag nagkakarga ako ng buhangin, ng hollow blocks. Ang sikreto ko lang dyan, may blower ako para hindi mahirap. Saglit lang, seconds lang. Tanggal mo kagad yung alikabok. Okay, update tayo rito. Bali, dito nga po pala sa harapan ng bahay, nagpapa-install na po tayo ng tiles. So 40x40 po yung gagamitin po rito. Pero may dalawang combination color po siya. Sa garahe ito. Tapos color brown naman po sa ibang part po ng area. Dito po sa pinaka-outdoor. Ricky, good morning. Good morning, boss. Hey, good morning. So meron na po tayong layout dito. Dito namin kinuha yung pinaka-skwala. Kasi itong bahay na to, skwalado. So skwala po niya, ito po yun. Yan. Tapos, ito naman po ang gilid. Yan ay iniskwala naman namin papunta rito. So, meron na po tayo rito. May mga markings na. Tsaka dito banda may markings na. Pinakabit ko na nga rin po pala yung mga LED na pin light na binili natin sa Wilco noong nakaraan. So, may 4 na pin light dito. Center light na lang. Mamimili na lang sila client. Tapos dito 4 din. Louie, good morning, Louie. Yun na. Ito yung kinakabit ni Louie. So, bali ang ano namin dito, ipandidikit namin sa pinaka-riser niya, yung epoxy A and B. Yan, kailangan natin ng epoxy A and B, bibili tayo. Yung ganito. Bibili tayo niyan. Tapos, ito tira-tira lang sa mga naging project namin sa labas, dinala namin dito. Yan o, magaan na. Concrete epoxy. So, bibili rin tayo niyan. Yung paggagamitan niya, nahaluan natin ng tile grout, yun ang ipapahid natin dito. Yan, dyan. Ganda ng kamay ni Louie, parang ano, laser. Parang ano ng laser. Kinat ng laser. Ay, dito sa taas, medyo maingay. Yan na, naibalik na nga pala ni Ricky yung ano rito. Yan po siya, kung bakit maganda. Walang tabas yung tiles. Kuya Boy, morning po Kuya Boy. Morning, boss. Si Kuya Boy pala yung nag-iingay. Saglit lang Kuya Boy ha. Tapos Adonis, morning Adonis. Good morning. Yan na. Okay na no? Yung elevation nito okay na. Bali sabi naman ni ma'am 240 lang finish. Ayos na. Wala pa tayong mga switches dito pero naikabit na ni Kuya Boy yung mga pin light. Yan, bali pinakabit na po natin yung mga pin light. Tapos dito yan, nalagyan namin ng pin light pero pendant light po yung ilalagay dyan. Tapos dito naman yung pin light na maliliit pwede na po rito. Ano sukat nito doon? Bali 120 by 210 no? Ayan, 120 by 210. Tapos yung abang na lang dito is center light. Yan, ito yung magiging hallway, bali pin light po yan. Tapos center light doon. Tapos dun banda, bali, ang ilalagay po doon yung pendant light pababa. Yan. Ito muna yung mga gawain dito. Tapos dito naman, dalawang LED. Dalawang LED na ilaw. Kasya na po yung malaki dyan. Tapos exhaust fan sa gitna. Bali, meron nga po pala dumating na materials dito via Lalamove kahapon. So ito yung track light na ilalagay po sa kisame rito sa may living space. So Kuya Boy, dito na muna yan ha. Pago muna natin dito. Bali doon, yung ano nga pala doon. Diretso mo na kaya yan. Ito, yung exhaust niya. Diretso linya mo na. Oo. Yung sa pinay na kaparang ilaglag mo lang yung sa pin light. Ayan yung mga exhaust fan dito sa second floor. Papadiretso na po natin yung ventilation. Kahit yung ginagawa ni Kuya Boy. Okay Kuya, pwede na ulit mag-ingay. Tapos tayo naman, bibili po tayo ng materialis ni Louie.
na gagamitin niya rito. Ito yung ginagawa ni Louie. Ayun, yung putol. Tingnan niya. Paano ba ginagawa ni Louie? Yan. Pauwi na sila, Akim, ha? Ayun, nasa si Chanel wala pa. Musta school? Yan, huwi muna tayo rito sa bahay, mga karos. Manananghalian muna tayo. Yan na. So after na natin kumain, diretso tayo sa Anyana Bellerlis muna. Okay mga karos, after break time. Yan, paalis na tayo. Ito na nga pala yung epoxy na binili natin. So ito si Concrete Epoxy. Yung A&B na LV. So si LV mas malabnaw to. So ito, dito namin hinahalo yung mga tile grout, pang grout dun sa mga masisela na part ng tiles. Kasi ito naman yung ating Nansag Epoxy. So ito yung gagamitin ni Louie para dun sa pandikit ng riser sa mga tiles. Yan, para mas matibay. Kasi kung halimbawa adhesive lang, may pagkakataon na malalaglag siya. Okay. Grabe. Iba talaga sa Pilipinas. Pag mainit, mainit talaga. Pag bagyo naman, bagyo. Yan na, kasama natin si Mrs. Tara. Baka sumobra ka, ha? Hanggang sa... Kakatingin ko na lang. Ah, sige, sige. Hanggang dyan ka lang, saan? Sa... Oo. Sige. Uy, pakipatay nga muna ng sun. Yeah. Yan, dito na pala si Louie nag-install ng tiles. Kaya ba ipakita yung isa nito? Kaya mo ipakita ngayon kung paano mo ikakabit yan? Nag-request tayo kay Louie kung paano ikakabit yung yung epoxy. So, bali naka-masking tape pa lang po to. Ayan na, naka-masking tape. Yan. Yung tile grout, saka na natin ipakita. Yung ano lang, yung epoxy, Nansag. So ito yung Nansag epoxy. Kung magkukulang yan, habol na lang tayo kasi medyo marami. Hanggang dito pa yan. Hindi lang yan yung materials na ginagamit ni Louie, pati yung ganito. Meron din siyang ganyan. Yeah, maingay lang talaga rito kasi nagsisinsil si Kuya Boy sa taas. Net. Ang ginagawa ni Ricky rito. Baka matapakan. Isang layer na. Yung sidings. Hindi pa kasama. Daming kulang. Kwarto yan. Ano, medyo marami pa. Hindi kasama yun. Yung apat. May anin, di dalawa pa. Dalawa. Hindi, may mga sidings pa tayo. Hindi ko sinama. Sige nga, ulitin natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Ah. Lima. Akala. Lima ang kulang. Limang piraso. Kasi may apat pa. May apat ka pa dyan. Oh, sige. So ito, sinabi ko naman kay client, kapag gagamit talaga ng 60 by 1
20, talaga magiging magastos to sa tiles. Gawa ng dyan namin kinukuha to, yung sidings. Ito. So dito pa lang, ito pa lang parang isang buo na yan eh. Tapos yung kalahati, halos hindi na nagamit. No. Di ba? So okay naman sa kanya. Bali, ang bibiling ko, Louie, 5 piraso. 5 piraso. Bali, ano to? Sana makabili ako ng 5 piraso kasi per box yata ang labanan sa ano, sa Wilcon. Okay, bali ipapakita muna namin sa inyo kung paano ididikit ni Louie ito. Gamit ito Nansag epoxy A and B. Baga itong Nansag epoxy hindi siya ano, lalaglag. Yan, kaya Nansag epoxy yung gamit natin. Lagkit. Hindi yan ano, hindi yan yung luluha o hindi tutulo. Epoxy, yan yung binili ko kanina eh. Ayan. Basta kailangan may naka-ready kayong ano, yung tape, yung packaging tape. Kalahati ka agad. Pancake yan, pancake. Ibang mo siya hindi siya maglaro. Grabe oh. Kitang-kita yung ano niya, PSI oh. Kasi kita mo pag hinalo ni Louie. Persado. Dikit to. Oo, napakadikit. Ayan. So iba kasi ginagamit lang dito, adhesive o kaya simento eh. May pagkakataon na malalaglag yun. Bali, ito rin Louie, no? Ngayon, lalagyan. Yan ang importante kasi yan ang didikit dito eh. Ayan, no? Bali, itong oras na to, pinasample ko kay Louie kasi medyo madami yan eh. Para matansya ko kung bibili pa ba tayo ng ano, ng Nansag epoxy. Biruin mo, ang dami yan, no? Gandun pa, paikot. Ito naman, kapag ka ito yung gamit natin, tatagal yung buhay ng, ano, ng tiles. Madikit. Isang ano? Mga isang lata kagad ah. Hindi pa yan kasi ano, mag-i-spread pa yan eh. Baka may sobra pa dyan. May peanut. Peanut butter. Pancake yan, kuya. Lagay mo sa canister mo, sabihin mo merienda. Mahilig. Ang kanya lang magastos. Sobrang tibay naman yan. Pamahalin mo yun. Lalagay mo nila yung tape. Tape na lang dapat no. Ah, ito lang, nakaganito lang. Lalagay na lang daw. Wala nang tanggalan, ganito lang. Matibay yung tape. Yan na. Tapos hindi kumapit. Ano lang yun? Kakapit yan. Yan, potato sidings. Kahit lumindon ng 10 manchut. Ano? Ah, magnitude 10. Well, Malalaglag yan. Halika po, malalaglag. Eh, subok na ni Louie yan.
Nalaglag na yung postisyon ni Louie, pero yan, di malalaglag. Hindi malalaglag. Di, ito naman banda sa gilid, matibay to. Kasi nakapaganon siya. Ito ang mga komplikado dyan. Ito. Yan. Ito isa. Walang alagay. Oo, walang alalay. Wala ba? Pang klase nga. Ano? Kulang pa. Oo. Para matansya ko kung ilan ang kailangan. Kaya pinagamit ko na kagad sa kanya. Si Kuya Boy. Yaman, nag-ano, yaman. Bali mga karoas, ang isang lata nito, o yung, itong dalawang lata, bali 750. Set na po ito, dalawang lata. Ito yung medyo mahal, itong dala-dala ko. 1,300 to. 1,350, yan. Ganyan din yan. Hindi, magkaiba naman to. Sa iba naman namin i-apply yan. Dapat to, Louie, ang magkakabit, ano na, no? Kumbaga sukat na siya. Kasi kapag naikabit na to, ang hirap na tanggalin. Oo. Kung sakali mga karos, may lalagpas dyan, huwag kayong mag-alala kasi kapag ka natuyo yan, doon siya madaling kutkutin. Pero kapag ganyan na hindi pa siya natutuyo, yan, wag niyong pupunas-punasan, kakalat yan. Ayan na, mukhang ready na si Louie. Tinatry mo pa. Kasi ang isa. Matigas yan, matigas. Yan na, nakakabit na ni Louie. So, ang diskarte niya, may nakaalalay na tape dito yan eh. Sa ilalim, ayan oh. May nakaalalay na. Sa ibabaw pala, sa ibabaw. Ayan. Melon fruit. Kailangan niya daw yung ano, di kuryente. Ano yan? Sige, bibilang ka namin. Bukas. Oo. Bukas na, tanghali na. Hindi, pwede naman tayo dumaan sa ano eh. Sa Inko. Ayan po siya. Tunog pa lang, tikas na kagad no. Solid na. Solid na. Iskwalahin mo, Wia. Baka ano, para pantay. Tumakbo ng pang skwala. Yan. Wala to. Ayos ah. Okay. Skwala. Mo! Baka naman. Nag-pizza na kayo kahapon ah! Oo nga, naka-SNR sila kahapon eh. SNR pa kayo kahapon ah! Tuwan-tuwa ka sila. Ayan, maraming salamat nga po pala, ma'am. Ito po. Tuwan-tuwa sila. Balik kayo ulit, ma'am. Balik daw kagad. Tapos pati dyan sa sidings yan, meron yan. Kailangan puno. Oo, kailangan puno. Walang kawala. Ganun din naman dito sa mga gilid. Tapos yung concrete epoxy, ito, yun naman yung para dito. Yan, pero may halo na tile grout yun. Para kung ano yung kulay ng tiles, yan na rin po yung kakulay niya. Okay. Ayos na. Isang lata. Isang lata kasi ano eh, pares eh, di ba? Ito, kaya to. Ito rin, isang lata. Kalate. Siguro mga 4 pa. 4. So yun ang kapalit ng adhesive at saka semento. Ito. Kailangan. Ha? Siyempre mas mahal to ng ano. Siguro ang katambos nito, 2 adhesive. So, konti ito. Konti. Adhesive marami.
Walang tibay. Oo, hindi matibay, yun nga lang. Hindi tibay. Oo. Available naman, kuya. Check ko lang po sir. Sigres 6120. Check ko. Bali sa isang box niya, 2 piraso lang pala. So, kung maaari, sobra kami ng isa kasi 5 piraso lang kailangan namin. Meron naman po sir. Meron? Reyes 2. Yan, ayos. Dalawang box po. Hindi, 3. 3 box. Box na namin. Ayan, ganyan. Thank you. Ang bali, ang total nito, 5,250. 1,750, 2 piraso. Bali mga karos, pabalik na po tayo sa Anyana Beller East Project. At hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Huwebes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ay mga karos, bago magtapos yung ating video ngayong araw, meron lang ako gustong sabihin at isi-share na idea. Ayan, bilang humahawak po ng tao, nakikita naman po natin yung kanilang mga kakayanan, skills, tsaka kung gaano sila kahusay magtrabaho. Pero hindi magiging maganda ang trabaho nila kung kulang sila sa gamit. May mga tao tayo na nagre-request ng mga gamit na kailangan nila upang mas mapaganda at mapabuti yung trabaho nila. Pero bago namin yung binibili, pinag-aaralan namin ng maigi. Siyempre malaking halaga rin po yan. So ito mga karos, ito ang isang example na bumibili tayo ng tiles ngayon, nakikita nyo yung presyo. So yung isang piraso pa lang, napakamahal na. Kaya kailangan mas matibay po yung ipandidikit natin doon. Hindi natin siya titipirin hanggang sa matapos natin yung proyekto. So ayun lang mga karos, yun lang yung gusto ko sabihin. Papunta lang kami ng Anyana Beller East ngayon, ihatid lang namin to. Tapos sa balita ko, nagkulang ng tiles si Bilog dun sa project natin sa Riego de Dios. Yun na lang yung aasikasuhin namin ni Mrs. ngayon. At hanggang dito na lang yung vlog natin. Kita-kita na lang po ulit tayo. So ingat po tayong lahat. God bless. Ito paalam po muna. Tara, let's go. Akala ko ba 5 piraso lang? Yan yung sa ano pa pala. I think. Patay tayo dyan. Nabili na namin. Hindi, 6 yan. Hindi ka na makakabili pala ng tingi doon. Sa isang box, 2 piraso. Oh, patulungan at mahirap to. Naku Louie, baka maano yan. Yan na. Okay. Nire-request mong electric tamper. Sa ano na lang, bukas na lang. Gawa ng traffic daw sa Tansa ngayon. May humintong truck. Yeah, okay na, naibaba na po nila. Parang